issue ay whether or not yung mga sinabi niya ron ay babagsak sa impeachable offense or crimen. Yun ang pinag-uusapan doon. Kaya hindi kailangan na i-authenticate mo pa dahil wala naman nagki-question doon eh. Kaya sinasabi ko, useless para sa inyo yun. At useful sa kabila, sa defense. Kahapon ay temporary muna nagtapos yung impeachment trial day 3. At well, marami pa rin ang nag-aasam or naghahangad na dumating si VP Sara. Pero sa ikatlong araw ng pagdinig ay wala nga doon si Vice President Sara Duterte. Kaya alamin natin ang ulat na ito mula kay Jason Rubrico. Habang nagpapatuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial dito sa Senado, dumalo naman si Vice President Sara Duterte sa isang nakatakdang opisyal na aktibidad sa Surigao del Sur. Nagpatuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado nitong Miyerkules. Kinross-examine ni Defense Counsel Carlo Joaquin Narvasa ang National Bureau of Investigation Senior Agent na si John Mark Calilung kaugnay ng umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Habang nagpapatuloy ang cross-examination sa Senado, nasa Surigao del Sur naman si VP Sara para sa isang official engagement. Naimbitahan ang Vice Presidente sa selebrasyon ng 18th Araw ng Bigaan at 65th Patronal Fiesta of Mother of Perpetual Help sa Barangay Bigaan, Bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kasabay ng selebrasyon, nakiisa rin siya sa isinagawang tree planting activity sa Bigaan National High School kasama ang ilang makawani ng Department of Education. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni VP Sara na ikinagagalak niyang personal na makadaupang palad at makamusta ang mga taga-hinatuan. Nagpasalamat din siya sa paanyaya at sa mainit na pagtanggap sa kanya. Samantala, sinabi naman ng defense team na wala umanong naging negatibong reaksyon si VP Sara sa ikalawang araw ng paglilitis nitong Martes. Yesterday, magkausap kami kagabi. Wala naman siyang naging any bad reaction or anything to that, no. In fact, she just always keeps on thanking the defense team for doing our job. Alam niyo, abogado rin kasi ang ating Vice Presidente, so I guess naiintindihan niya lalo na yung mga court proceedings. So wala naman po siyang naging naging issues. Itinanggi rin ni Attorney Michael Powa na may kinalaman o may nalalaman ang defense team sa petisyong inihain laban sa otoridad ni Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. First, dun sa kung alam ng Vice President, hindi ko alam, but I would suppose hindi niya alam dahil hindi namin napag-usapan at all yung paghahain ng petition. In fact, I only found out about the petition this morning when I was in an interview, no? At nabanggit. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petition or may plano mang magkaroon ng petition. The defense would like to focus on the impeachment trial. Iginit din ni Powa na naging maayos at organisado ang takbo ng impeachment trial sa nakalipas na 2 araw. Aniya, wala siyang nakikitang dahilan upang questionin ang naging pamamalakad ng presiding officer ng mga senator judges sa pagdinig. Dagdag pa niya, nananatiling nakatuon ang defense team sa pagharap sa impeachment trial at sa paghahain ng kanilang mga argumento sa loob ng impeachment court. Ipinahayag naman ng defense team ni VP Sara ang kasiyahan ng kanilang kampo sa naging pagganap ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Ayon kay Powa, naging matagumpay ang cross-examination na isinagawa ni Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa lalo na sa pagkwestiyon sa investigasyong isinagawa ng testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilung. Binigyan pa ni Powa ng 10 out of 10 ang naging performance ng depensa dahil aniya naabot nila ang kanilang layunin na maipakita at makwestiyon ang naging proseso ng investigasyon ng testigo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Yan po, Attorney Sal, yung aktibidad ni VP Sara kahapon. So, ano po masasabi ninyo sa part na hindi nila pala alam yung naihain pala na petisyon sa Korte Suprema kahapon, Attorney Sal? Di ba yung mga kaibigan mo ang hihiling ng mga mag-aay ng kaso para sa publisidad. Hindi nagpapaalam, hindi nagko-coordinate. Mahihilig lang talaga. Kaya mo na sila. Bakit na nila yun? Okay.
Okay, Attorney Sal. Iba na mga issue, Attorney Sal, ito, tinawag na pahamak at useless witness ng isang abogado ang testigo ng House Prosecution Panel sa unang 2 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit at sa report ni MJ Mondehar. Dalawang magkasunod na araw na tumestigo sa impeachment trial ang senior NBI agent si John Mark Calilong. Siya natasang magsagawa ng investigasyon at magtipo ng ebidensya kaugnay ng video pronouncement si VP Sara Duterte na naglalaman ng umunoy banta laban sa First Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House Prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo. Hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa. Wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, Ayon pa kay Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanya naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel ay hindi rin kini-question ang laman ng naturang video. kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Dahil dito ay tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari para makasama sa kaso ng prosekusyon ang naging testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Sa cross-examination ng defense panel, inusisa si Calilong kung inimbestigahan ba niya ang buong konteksto ng video statement ni VP Sara. Kabilang dito ang mga pangyayaring naganap bago nabanggit ng Vice Presidente ang naturang pahayag. Narito ang bahagi ng cross-examination. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video, if you know, given that you investigated the incident, as you said? As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Samantala, narindigan si Attorney Panelo na mahina ang lahat ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Anya, patunay raw dito na Article 4 o ang grave threat laban sa Pangulo ang unang tinalakay ng prosekusyon. Para kay Panelo, tila naghahanap pa raw ng karagdagang ebidensya at mga testigo ang prosekusyon para sa Articles 1, 2, and 3 ng impeachment complaint. It's not a threat kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Sa kabuuan ng unang 3 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nasa 9 hours daw yung allotted kay NBI agent Calilong para sa kanyang mga testimonya. Sa susunod na linggo, panibagong witness na naman ang isasalang sa pagpapatuloy ng investigasyon dito sa Senado. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Would you like any other comment po bukod po sa naging interview po sa inyo kahapon sa live coverage po natin? Ang hindi nasabi dyan ang nagre-report. Yung ano ba talaga ang issue doon sa mga pahayag? Ang issue ay whether or not yung mga sinabi niya ron ay babagsak sa impeachable offense or crimen. Yun ang pinag-uusapan doon. Kaya hindi kailangan na i-authenticate mo pa dahil wala naman nagki-question doon eh. Kaya sinasabi ko, useless para sa inyo yun. At useful sa kabila, sa defense. Bakit kanyo? O, tingnan nyo sa investigasyon. Pagdating doon sa investigasyon, pamali-mali ang mga sagot niya. Ang natatandaan kong pinaka-importanting sinabi niya na pabor sa depensa, tinatanong siya kung ano bang tingin niya doon sa pagbabantang tinatawag. Ang unang sagot niya, conditional. So, madali sabi, kung conditional, hindi threat. Pagkatapos sa bandang uli, sabi niya, absolute threat daw. O kaya, useful yun kasi yung testigo mo, maliban pa sa
yung kanyang pag-authenticate, hindi naman kailangan yon dahil wala namang nagke-question sa authenticity ng video. Nagdadagdag pa siya ng impormasyon na makakasira sa prosecution. Pangalawa, gaya ng sinabi na po natin ng isang araw, itong presiding officer, pinapakita niya yung kulay niya. Kung hindi man ang kulay niya, ang kawalan niya ng kaalaman sa procedure bilang presiding officer. Kasi pinayagan niya na magpropaganda ang prosecution. Kasi yung sa trial, sa paglilitis, kinakailangan ang pamamaraan ng pagpapatunay mo ng iyong akusasyon ay sa pamamagitan ng testigo at hindi yung sa pamamagitan ng pagtatalumpati. Itong abogado, palibasa, pagkakataon niya na makilala siya. Puro paporma ang ginawa niya. Puro talumpati, puro paninira. Tapos objection ng object kahit na wala namang Sige. basis ng objection niya. Kasi nakatutok ang camera sa kanya. Kailangan pagpakitang gila siya, palagi nga ang mukha niya nasa screen. Yan. Yan ang nangyari kaya sinabi ko. Akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala propaganda proceeding pala yung pinapanood ko. Ito naman si presiding officer, si Escudero. Aba, nag-object na nga depensa, mali po yan hindi naman tama yung gagawin niya at magtatalumpati ba yan dito. Sabi ni Escudero, hindi, pakinggan muna natin, saka ako magruruling. Kung dapat na, hindi karapat dapat yung mga sinasabi niya, tinamaan ka ng magaling. Tinarinig na ng buong bansa. Kaya nga narinig ng buong bansa. Saka ka magruruling. Kaya ngayon, siguro nakita niya yung kamalian niya kasi may nagpuna sa kanya. Sabi niya tuloy, hindi, pagbigyan natin naman yung depensa magpropaganda. Kaya naging propaganda ang labanan. Actually, Attorney Sam, Alam po ninyo, marami nagtatanong sa akin. Kaya nga laban namin si Gatchalian, ang presiding officer, at na talagang sinabi niya na nga, ilang beses na siya magpipreside. Bakit daw pinalitan? Bakit naman hindi papalitan? Tingnan mo yung ginagawa ni Escudero. Bias na bias Kasama ng prosecution Abogado yata ito ng prosecution Kasi si Escudero madaling makontrol. Kita niyo naman, bumaliktad na nga itong si Gatchalian, hindi nila makokontrol independent mind din to Kaya, ang aking mungkahi sa Senate President, ikaw po ang Senate President siya. Kailangan pagsabihan mo yung presiding officer na hinihalal ng mga kasama mo, na dapat siya ay walang kikilingan. Dapat tama yung mga ruling niya kasi mamantsahan ninyo yung impeachment trial. Pagdududahan kayo at yung anuman ang magiging resulta niyan, lalo na kung conviction, magagalit sa inyo ang taong bayan. ngayon nga, Attorney Sam, nagagalit na nga sila dahil pa lang dun sa part na palaging nag-o-object yung lawyer ng prosecution team kaya hindi na natutuloy yung mga tanong ng panig ng depensa, Attorney Sal. Lalo pa kaya kung kasi nga, pagkakataon niya na yung nakatutok ang camera sa kanya palagi, objection, dito, mga ganito. Ngayon lang yata na napanood sa TV yung mamang yun kaya pagkakataon ko na ito. Ayan, nagulat pa siya, Attorney Sal, dahil na trending daw siya. Anyway. Sabihin mo sa kanya, tuwan-tuwa siya.